Go ahead. Saan yung video? Kuha ka rin ninyo? Talaingod po. Talaingod. Chairman. What's up mga kabayan, mga ka-idol? Nandito naman tayo, panibagong araw, panibagong oras, panibagong issue. Ito na po, no, mga kabayan, ay nagbuko ang plano ng ito pong tatlo na si Franz Castro at si Manuel Raul at siyempre si Brosas, na kung paano at saan sila kukuha ng mga tao upang ma-recruit at lalo na sa kanilang sariling kapakanan na upang manalo. At kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel, huwag kalimutan na mag-subscribe at pakipindot sa notification bell para updated ka sa panibagong videos. Let's go! Lugar at nagpatayo ng paaralang Salugpungan, Sitio Pongpong, Barangay Dagohoy, Talaingod, Davao del Norte. Libre ang lahat kasama na ang gamot, sabon, pagkain at matutulugan. Tinayo nila ang eskwelahan dahil walang paaralan at guro sa aming sitio. At itinayo ang CTCSM, Community Technical College of Southeastern Mindanao Incorporated. Pinagbilang lamang ako ng simpleng arithmetic bilang admission test sa pagpasok ko sa grade 6. Ako ay nag-aral sa STTICLC o Salugpungan Tatano Ikanugon Community Learning Center Incorporated. Nag-grade 1 ako sa Nasilaban Elementary School at pagkatapos noon ay tumigil na rin ako sa pag-aaral. Noong 2015, sa edad ng 11, ako ay pumasok sa Salugpungan sa aming sitio Pongpong, Barangay Dagohoy. Sa ika-6 na baitang pagkatapos ng assessment test, ang aming punong guro ay si Ginang Niraya, principal ng STTICLC. Si Ma'am Charlene Sawit, isang volunteer teacher, ang aking Filipino teacher, at si Sir Lazaro, nandito ngayon sa ating harapan. Manlatas, ang aking guro sa Araling Panlipunan. Abakada ang unang ituro sa amin ng aming mga guro, at kapag natuto na kaming magsulat, magbasa at magkwenta, ay tuturuan na nila kaming magalit sa gobyerno sa pamamagitan ng tanong na bakit may mahirap, bakit hindi makakain ng 3 beses sa isang araw. Sir Marcial Rendon, isa ring guro. Minsan masaya sa aming eskwelahan dahil mayroon kantahan, revolusyon song, at itinuturo din ang katutubong sayaw habang may hawak na piking armas. Si Kaylo Buntulan ay aking tiyuin at leader ng vice chairman ng Pasakaday Salugpungan, Kalimudan, kung saan kami ay isinasama sa Maynila upang mag-rally, at siya ay namatay sa isang engkwentro noong 2019 sa Barangay Kipilas, Kitaw-Taw, Bukidnon. Kahit isang beses lamang kaming pumasok sa eskwelahan ay siguradong pasado kami at may mataas ang grado kumpara sa ibang kaklase. Wala na kaming natutunan dahil palagi na kaming sinasama sa rally. Tuwing walang pasok, umaakyat kami sa bundok upang matutong mag-asimbol ng baril at mag-aaral ng kursong MKLRP, maikling kurso sa lipunan at Rebolusyong Pilipino. 8 oras sa pag-akyat ng bundok. Hindi kami nag-asimbol o humawak ng armas sa loob ng paaralan sa Salugpungan, pero sa pag-akyat ng bundok, doon kami tinuturuang mag-asimbol ng baril. Ang iba naming kaklase ay hinikayat naming sumali sa NP at isama sa bundok tuwing walang pasok sa paaralan. Ako ay na-recruit sa loob ng Salugpungan School at aral din sa MISP, Mindanao Interfaith Service Foundation Incorporated. Sa edad na 7 taong gulang noong 2011, inumpisahan nila akong inindoktrinahan. Pumasok ako sa Salugpungan noong taong 2011. Sa taong 2016, sumali ako sa Bakwit at Manilakbayan.
Yung pong napanood ninyong maikling video kanina ay bahagi ng trailer ng pelikulang Tupog Imatoy sa pagpatay o sa English The Right to Kill. Kasama po siya sa kampanya na anti-militarisasyon, propaganda at pangangalap ng suporta sa ibang bansa. Sa katunayan ay nakasali po ako sa 3 pelikula at 2 music video. Ngunit wala man lang akong natanggap na kahit piso bilang kabayaran. Pinangako din nila kung anuman ang kikitain ng pelikula at music video ay itutulong sa aming komunidad o katribong Manubo. Pero wala rin pong nangyari. Noong 2020 ay ako ay naging NPA at nagbalik loob sa gobyerno noong 2023. Sa ngayon kami ay masaya at wala ng NPA sa aming lugar at hindi na namin kailangang sumali sa mga rally. Nais lang na lamang namin magkaroon ng eskwelahan, health center at maayos na kalsada aming lugar upang makapamuhay ng maayos po. Maraming salamat. So, inyo, naistapa ka? Hindi ka binayaran? Naging artista ka tapos Yes sir man. ano yung kwan? Anong pelikula yung ginawa? Sir, Anong pelikula yung ginawa? Tupog Imatoy at Pakot Highest Peak, meron kaming ginawang salida na The Highest Peak dun sa Mount Apo, pero wala akong kahit pisong natanggap eh. Sinong gumawa nun? Sinong nagpo-produce ng pelikula? Bali po ang director namin si RB Barbarona, yun ang nagsabi sa akin. Singilin natin. Yung talent fee mo, sayang. I think part po ng Sinimalaya yung Tupog Imatoy. Sinimalaya. Indie film siya. Anong year? It's an indie film that was in 2017. I-search nyo po. Actually, meron po silang award. Naka-receive po si Piot na, Henyo, ng, Piot kasi yung nickname niya, ng Best Supporting Child Actor Award. Pero wala po siyang natanggap na kahit piso. Yun. So, award ka, ha? Best Supporting Actor Award. And if you will look into the trailer of Tupog Imatoy, the story dwells into the NPA and the actually it's the struggle of the Lumad for the protection of their schools against the harassment of the military. And at the end of the movie, ang naging tagapagtanggol po ay ang New People's Army. So siya po yung bata doon, and then Jong Monson, the former spokesperson of Pasaka, and the former it's also was also a former NPA member na nagsurrender na rin po. Siya po yung aktor doon. So ito po yung movie po, produkto po ito dahil po sa kampanya sa Talaingod, Davao del Norte. The story was inspired by the struggle of the people in Talaingod. So yun po, pinagkakitaan din po yung mismong buhay ng mga tao na orchestrated ng CPP and PNDF. So, meaning yung gumawa ng pelikula, galing yung Manila, pumunta doon sa Davao, Talaingod, para maggawa ng pelikula. Yes, Your Honor. Hindi local, ha? Dito, Actually, Manila. ano siya, parang from may national, may local. Kasi po, nung panahon na yun, again, it's a national campaign of the CPP and PNDF. So, pinagtulungan na po. Yung Mindanao na kanta, if you're familiar, nandun si Glock 9, nandun din po siya. Yun yung isa sinasabi niyang music video. I-search na lang po sa YouTube. Okay. Isa din po yun sa naging produkto ng kampanya ng CPP sa Legal Mass Movement na makipag-alyado sa mga artists dito sa bansa, and ayun nga, kasali doon si Henyo sa music video. Ayos, thank you. Anong grado mo, Henyo? Grade 12 po ngayon. Grade 12. Kaya naman pala magaling ka magbasa eh. Basang-basa mo yung sinulat mo. Grade 12 ka na pala. 12. Saan ka nag-aral? Doon pa? Doon po sa Santo Niño National High School po. Davao Norte. Yes po. Thank you. Lazaro,